Kyle Kuzma muling kukunin ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, former center ng Chicago Bulls na si Joakim Noah. Hindi naman makapaniwala na nagagawa pa rin ni LeBron James na mag-dominate sa kabila ng kanyang edad na 39 years old. Hangang-hanga nga ang nasabing big man mga idol lalo at nasa 22 years na itong naglalaro sa NBA. Sinabi nga ni Joakim Noah na ang maging dominant nga daw sa edad na 39 years old ay nakakabaliw daw talaga. Na kung itong si Joakim Noah nga daw ay bahagya na makapunta ng kanyang bathroom. Pero itong si LeBron daw ay nananatili pa ring dominant sa NBA. Kaya grabe daw talaga ang ginawa ni LeBron para sa kanyang sarili at dapat daw itong bigyan ng credit. Lalo at isa itong hindi kapanipaniwala. Yan nga mga idol ang mga sinabi ng former Defensive Player of the Year ng Chicago Bulls na si Joakim Noah. Kahit kasi isa ito sa mga matinding na kalaban ni LeBron noong ito ay naglalaro pa sa NBA, ay hindi pa rin maiwasan ni Joakim Noah na humanga sa longevity ni LeBron sa kanyang prime. Sa unang 6 na laro kasi ng Lakers ay nag-a-average si LeBron ng 22.6 rebounds at 7 assists per game, na meron namang 49% shooting sa field. Pero maski ganito pa ang ipinapakita ni LeBron mga idol na performance ngayong season. Alam naman natin na lahat ay may hangganan lalo at malapit na itong mag 40 years old. Kaya hindi natin alam kung nasa 1, 2 o 3 taon na lang ay magre-retiro na itong si LeBron James. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa longevity na ipinapakita ni LBJ? Samantalang isa namang former player ng Los Angeles Lakers na nakasama nilang manalo ng NBA title noong 2020 ang possible na makasama muli ng kanilang kupunan. Ito nga ay walang iba kundi si Kyle Kuzma na ngayon ay naglalaro sa Washington Wizards. Si Kuzma nga ay may edad pa lang na 29 years old at papasok na ito sa kanyang prime. Meron nga itong 3 taon na kontrata pa sa kanilang kupunan sa ngayon. Maganda raw kasi ang kontrata ni Kuzma para sa Lakers dahil pababa ito. Ngayong season kasi ay meron itong $23 million na makukuha. Next season naman ay bumaba naman ito sa $21 million at sa huling kontrata naman ni Kyle Kuzma ay nasa $19 million na lang ito. Kaya sakto lang daw ito sa binubuong cap planning ng Lakers sa kanilang future. Magkakaroon daw kasi dito ang Wizards ng flexibility upang makakuha pa ng ibang players. Ang maganda kasi kung si Kyle Kuzma ang makukuha ng Los Angeles Lakers, ay pamilyar na ito sa Lakers organization lalo na kana LeBron at Davis. Sanay na nga rin kasi itong si Kuzma pagdating sa playoffs na dito ay matutulungan niya nga sila LeBron sa paggawa ng score. Hindi lang yan dahil isang mahusay na defender at rebounder itong si Kyle Kuzma. Kaya kung may dapat mang player na kunin itong Lakers ay itong si Kuzma na ang isa sa mga dapat kunin ng Lakers. Inaasahan din kasi ng Lakers na bukod kay Jonas Valanciunas ay iti-trade na rin ng Wizards si Kuzma. Alam naman natin na itong Washington Wizards ay nagtatangk para makuha ang number 1 prospect na si Cooper Flag sa susunod na NBA draft. Kaya inaasahan talaga na nasa rebuilding mode itong kupunan ng Wizards. At sa paglipas ng mga araw ay inaasahan din na tuluyan na silang bababa sa standing sa East. Hindi na rin kasi nakikita ng Washington Wizards na naka-align ang edad ni Kuzma para sa kanilang long-term plan para sa mga young players nilang katulad nila Alex Lar, Bob Carrington at Keyshawn George. At para naman makuha ng Los Angeles Lakers itong dati nilang forward na si Kyle Kuzma, ay kailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at isang top 5 first round pick sa 2031. Kaya asahan na natin mga idol na bago ang trade deadline, ay meron ng magaganap na trade sa pagitan ng Washington Wizards at Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na bumalik si Kyle Kuzma ng Los Angeles Lakers?